Father, we want to thank you, Lord, for this day. Thank you for gathering us together to worship and to listen to your word. For your word will give us strength, direction, and guidance, which way to follow so that we will not be dissuaded in our walk with you. Father, thank you. Bless your word. Bless each and every one, even those who are joining us online. Father, give us your wisdom and understanding so that we could be receptive, Lord, and receive and learn your word. Father, thank you. Bless your people in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Happy Monday to all. Happy Monday. Praise the Lord. Purihin po ang ating Diyos. Ating babasahin muli ang kanyang mga salita at habang tayo po ay nakikinig at tinatanggap ang katuruan ng Panginoon, ay lumalalim at lumalalim po tayo. Amen? So, ang ating topic sa hapong ito is God owns everything. Kaya sa title na lang, alam mo na wala kang pwedeng maipagmalaki kay Lord. Amen? Amen. Yes, sa title na lang. Kaya titingnan natin dito at alam ko po na habang papag-aralan natin ang salita ng Panginoon, ay nakikita din natin kung gaano yung standing natin sa Kanya. Amen? At habang nakikilala natin siya, ay mas lalo tayong napapa-humble. Amen? Dahil sa Kanyang salita. Okay? Dahil kung minsan, kung may lupa ka, parang sa'yo yan. Di ba? Kung may pera ka, akala mo sa'yo yan. Pati ang buhay mo, akala mo sa'yo yan. No? Pero hindi pala mayroon may may-ari. Amen? Okay, so let us read in Psalm chapter 24, verse 1. Okay. Unang-una, titingnan natin dito sa Psalm chapter 24, verse 1. Sabi niya, "The earth is the Lord's, and everything in it, the world and all its people belong to Him." Ang ganda, no? Kaya, ang mundong ito at lahat is the Lord's. And everything in it, sabi niya, the world and all its people belongs to Him. Kaya pati ikaw pala. Pati tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Another is in Leviticus chapter 25, verse 23. Sabi niya, tingnan ninyo, "The land is mine, and you are but aliens, and my tenants." Tenants lang pala tayo, no? Tapos aliens pa tayo. Ano ba yan? Kaya kung minsan na pag mataas ang tao dahil ang akala niya, ang kanyang lupa ay sa kanya, di ba? Dahil pinagawan lang pala anong pangalan niyo? Declaration, no? Pinagawan lang pala ng deklarasyon yung lupa, no? Tapos pinagawan ng title, pinatitled. Tapos sabi niya, "Oh, mayaman ako." No? Dahil ang lawak-lawak ang lupa ko. Sabi niya, "The land is mine, and you are but aliens in
my tenants. Ang katanungan dito, faithful ka ba ng tenants? Faithful ka ba? Ang bunga ba ng land mo? Ang bunga ba ang land ng Panginoon? Ay faithful ka ba na bilang isang tenants? Tapos aliens. Kung aliens tayo, hindi tayo taga rito talaga. Di ba? Ganun? Sang-sangaili lang. Okay, kaya yan. Sana maunawaan natin. Another is, let's see also in Deuteronomy, Psalmo first. Psalms chapter 50 verse 12. Anong sabi doon? Yan. The world is mine, and all that is in it. Oh. The land is mine. The world is mine. Di ba sabi ng Panginoon, the earth is mine and everything. Kaya the earth, the land, the world. Kaya talagang wala tayong maipagmalaki kay Lord. And Deuteronomy chapter 10, verse 14. Anong sabi din doon? Sabi niya, to the Lord your God belong the heavens, even the highest heavens, and the earth and everything in it. Tignan ninyo, kahit pala yung heavens, tignan ninyo, heavens, sabi niya, kaya maraming pala na, more than one pala ang heavens. Ito, just above the earth is a first heaven. A second heaven is where the planets, where the stars, you can see the stars. And the third heaven is where the Lord. Okay? So, all this belongs to the Lord. Okay? Ano pa? In Haggai chapter 2, verse 8. Tingnan natin. In Haggai chapter 2, verse 8, sabi niya, ito, the silver is mine. Silver yung pera mo, ano? The gold is mine, declares the Lord Almighty. Kaya yung mga silver, mga gold, sabi ng Panginoon, is mine. Ang mga tao, dahil may gold mine na sila, ang akala nila sa kanila yung bantay. Kaya kapunta at tininas na, kuti amuda at pagi lang dyan bantay. At katakaw naman ta, puro ko, ganda, yung ganay dyan, sa bali na bantay. Kita niyo kakalsad. The silver is mine, and the gold is mine. So ano, i-produce. Kaputa ko kwa na. Nung kaya't nangaitid ka, itid na. Yes. Kung gusto niyang ibigay sa'yo, ibigay niya sa kanya yun eh. Yes. Kaya, huwag kang mag-alala. Wala namang imposible na pag-gising mo, bakit may 10,000 doon or 1. Oh. I can't, hanggang kung may malimatan niya, datayo ka lang di ariyon. Datayo di ariyon. Awanti ko portak, itindi na tayo ta. Kau umay ko. Kau umay ko. Hindi, kau umay ko dito, the first na allowance ni 500. The first na allowance ko di mayat dito, 500. Kaya, awanti portak, iti na tayo. And from EJ Jerbois kami, every morning ngay devotion, EJ Arion, di Saturday kan Sunday. So, in kami pa, kung kami di Arion ay EJ Jerbois. Tapos, punta kami sa Arion, mag-devotion kami. Tapos, babalik uli kami magpalit kasi 10 o'clock na ang service.
habang nagja-jogging ako, adang tinakita nga natinag ichay ayan ti kas na red. Red na kasta. Nag-apay na magna ichay ayan ko, sumabat niya ayan ko. Diyos gusto nga sinabat ko, nagsabi ichay sa mo, ikita ko ni amay, $100. Oh, praise the Lord. Awan na ito, imposible ko na. Kita mo nga talaga niya. Awan ito, imposible. Amo na. Alam niya. Kaya, totoo. Sabi niya dito, the silver is mine and the gold is mine. Awan mo ting pasibli nga gani Apo Diyos na kastoy. Awan mo ting pasibli gani Apo Diyos nga nung talaga nga kaya't nakaikan. Buri-bura na bitya amo mo. God can do that. Yes, God can do that. Handa nga patulugan kay amo. Isunat ang ti kwarta. So that ikaw na ka. Kung talaga nga kaya't ni Apo Diyos alamin na ni Jay, awan, inuposible. Amen? Amen. Yan. Okay. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord. And Job chapter 41, verse 11. Anong sabi doon? Everything under heaven is mine. Tingnan ninyo. Everything under heaven is mine. Kaya lahat. Praise God. And 1 Corinthians, again, in 1 Corinthians chapter 10, verse 26, sabi niya, for the earth is the Lord's and everything in it. Inulit ang ng Panginoon. Na talagang everything ay sa Kanya. Hallelujah. Praise God. Okay. In Hebrew chapter 2, verse 10. Anong sabi dito? Everything belongs to God, and all things were created by His power. See? God created by His power. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Okay. Hindi lang yun. Tingnan natin sa Acts chapter 17. Verse 24 and 25. Okay. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. Verse 25. And He is not served by human hands as if He needed anything. See? Rather, He Himself gives everyone life and breath and everything in else. Tingnan ninyo. Ano bang masabi ninyo dyan? Sabi niya, siya ang nagbigay ng buhay at hininga natin. See? Our life and breath, siya ang nagbigay. Imbag atakwa. Imbag hanga ko na niya ang Diyos na bayadan yung ate angas yun. Di ba? Hana ako na bayadan yung ate angas yun. Kasi ano ngay natan, nung kaslati kuryente, na dati kontador na. Nung ngay nga takargaan mo, di amon Diyos di kontador, tilikod tayo, tugod-tugod kayo, bakit ikasta, amin na bubus-bus tayo nga angas ka, bayadan tayo. Siguro itong galmaysa,
lakdan na wano. He is trying to hold her breath. Tatlo lang basit, ibayada na yan. But praise the Lord. Naimbag ni Apo. Yan. Naimbag ni Apo Diyos. Alam ninyo, kung hindi ka na huminga ng 3 minutos, mahirap na, patay ka na, declare ka na patay. Okay? Hindi ka na huminga ng 30 minutes, the whole na yan, ng kabagyang amudan na matay ka. Okay? Hindi ka na huminga ng 1 hour, ginagawa na nila ang kabaong mo. Para sa mupay ka no? Maudit tibag sa mo eh. Kakaro mo, dakatipan. They will wait for how many hours? Yeah? Yes, they will wait. Nagitidad lumapay, numabalbalin ka 24 hours. Naura yun da. Before nga na pag sa maunda, tanda gamin tagin siya one ka tagsubin na mabiyag kaya. Ganun. Ganun ang buhay. But we thank the Lord, sabi niya dito, siya ang nagbigay ng buhay at hininga. Tingnan natin nga doon sa verse 27. God did this so that they would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from any one of us. You see? God had given us life and breath so that we would seek Him and reach out for Him para hanapin natin sila. Para tayo maglingkod sa Kanya. Kaya makita natin dito na nabuhay tayo. Verse 28, anong sabi doon sa verse 28? For in Him we live. You see? For in Him we live and move and have our being. As some of your own points have said, we are His offspring. For in Him we live. Sa Kanya tayo nabubuhay. Sa Kanya tayo gumagalaw. Kung wala siya, wala. Kaya we praise the Lord. Because, alam niyo, hindi parbangon. Nag-cramps niya sa akin. Nag-cramps yung paa ko, parang hindi ako, napakasakit na, mahirap kong i-move. Yeah? Di kailangan ka grabe, ne? Paano kaya kung hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng hininga? Yeah? So, binigyan tayo ng hininga, buhay at hininga, para tayo ay maglingkod at hanapin at paglingkuran ng ating Panginoon. Yeah? Dahil sa Kanya tayo nabubuhay at sa Kanya siya ang rason kung bakit tayo gumagalaw. Amen. See? Kaya dapat lang tayo magpasalamat sa Panginoon. Kaya nga palagi natin sinasabi, kung gumising tayo sa umaga, maganda ang pakiramdam natin. Wow, we thank the Lord. We praise Him. Ang daming mga hindi nagigising. Ang daming nagising nandun sa hospital. At mula agad dadating hospital. But we praise the Lord because of God's sustenance, that we could be able to wake up with a good health, that we could be able to do our work ay binigay ng Panginoon sa atin. Amen? Maikadwa diya nga maranasak ti agrams ti saka na. Ay, di muscle na yun. Sapay kumantawan, pinaikatalo. Naglakal bimamon at mading, maligaya. Okay, so for in Him we live and move in our being. Okay? So, we praise God. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Makikita natin dito, mga kaibigan, na
Lahat-lahat. Lahat-lahat ay ginawa ng Panginoon. Even our hininga, buhay natin, ang hininga natin, lahat-lahat, mga kapatid, ang Panginoon ang nagbigay. Kaya tayong magpasalamat tayo dahil nakilala natin siya. So ang gagawin natin bilang anak ng Panginoon, if we know that God owns everything, what we will do is to continue to obey Him and continue to grow in Him. Yeah? Magpatuloy tayo na mag-obey sa Kanya. Magpatuloy tayo na lumago sa ating paglilingkod. Because as we go deeper, alam niyo itong nakasulat dito, na-memorize ba ninyo? Sige nga, i-ano ninyo? I-recite ninyo. Yan ang mahirap, palaging nandito, pero hindi na-memorize. John 8:32. Nandito. I-flash mo. John 8:32. Ano ang sabi doon? Yan. For then you will know the truth, and the truth will set you free. John John 8:32. Habang nakikilala mo deeper ang salita ng Panginoon, ay nadi-deliver ka. The deeper you know Him, the freedom. Yeah. The freedom. Yay panakawayawayam kat lumawlawa kung pumunpunag. Yeah. You will know the truth, and the truth will set you free. Okay? As you go deeper, the more freedom you have. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Yan. Kaya, importante, DJ, umunag ka. Di pa nakaawag ka pa nakaamu. Di sa uni ang Diyos. Gapo di panakaawat mo, kan umunag na panakaamu. Ijay ka mat, umunag mat jay, panakawayang-wayang. Jay. Kaya, we need to go deeper in our walk with Him. And I would like us to see, kitang tayo man din niya, in surat niya, Apostle Paul, iti na ito ay 2 Corinthians. Kadagiti taga Korento, nga rumpang ko man nga pag-igselanda, nga masapang nga dumakkel da, nga tumabalang tipis ka, tumakkel da, iti pamati, ni Apo Diyos. Okay, in 2 Corinthians, tingnan natin. Kaya ang gagawin natin, if we understand that everything is owned by God, ayaw talabigan tayo. Agdayaw tayo, agserbi tayo. Tamo ayaw ni Apo Diyos si panagserbi tayo. Apay di nalakit nga ito, dahil kanya, talagang kayat na nga ito. And you could win the favor of God by obeying the word of the Lord. Mo yung ti-favor, oray man mo nga daw-dawatan, may itadkin ka. Kasjay. No, paboranda ka ni Apo Diyos, oray man mo daw-dawatan, itad na dahi ka. Nang tisusi, no magkita na nga may ayaw, itibiyag mo. Natulog ka gabi. Nang nasukil ka, aman na, oray dumawdawat ka, kung na nga nasukil ka ba? Habang galong-dungan, kunanaan. Nung nasingpot ka at natulnog ka, kunana nga, anya nga taanya, dito yung anak mo. Di ba? Kasjay, dati anak na. Yan nga ta, kung tulog lumawdawat, ya anak mo nga nakasingsingpot, awan ti maitad mo, si Kati, nasakit, di panunod na. Siya, uray to po, kaanak lang. Nung makita ka nga talaga nga nasingpot ka, yung nataya ti nito na kaanak. And the same with the Lord.
Mas grabe pa si Lord. Yan. Hallelujah. Okay. Kaya ito ang mga bagay na dapat natin na gawin. Sample nga, ag-excel tayo dayta. Wano forward tayo. Wano ag-improve tayo. Okay, 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Manana, but since you excel in everything, umuna-unay, in everything, anyati sinakop na dyan, everything. Okay? We need to excel in faith. Yung faith natin, yung pananampalataya natin, kailangan mag-mature tayo, kailangan mag-grow tayo. Hindi application sa atin, you are the same yesterday, today, and forever. Ay, ni Apo Diyos lang ni Jai. Yeah? Masama nga ag-excel tayo, Jai, faith tayo, faith natin. Lumalim tayo, mag-grow tayo, mag-mature tayo. Amen? Nagpa-mature naman ang mga mantigro. Hallelujah. Ayan. Kailangan ipakita natin sa Panginoon. Pakita ninyo sa Panginoon. Pero siyempre, kung ipakita ninyo sa Panginoon, ipakita din ninyo sa aming mga pastor ninyo na nag-grow kayo. Posible naman na hindi ninyo ipapakita sa amin, pinapakita lang ninyo sa Panginoon. Kailangan pakita din ninyo sa amin, ipakita din ninyo sa Panginoon. Kasi kami ang inutusan ng Panginoon na mag-alaga sa inyo. Nagagalak din kami. Basta kumain hindi, no, I want ng nga baboy, for example niya. Dati, I want ng nga baboy. No, naganak na, alam, naglulok mo, nakatarap. Maayayatan ka. Ayan. Naglulungkot talaga ron. Napardak na pala nga dumakal. Oh, praise the Lord. Tapos aglako ka. 7,000. May isang na puryas lang. Malaydayaw ti Apo. Ang mahal-mahal kaya kahit isang biik lang. Yan. Ganon din ang Panginoon. Gusto niya tayo'y lumago sa ating pananampalataya sa Kanya. At kung lalago tayo sa pananampalataya, yes, of course, gagamitin tayo ng ating Panginoon. Pangatlo, sabi niya, excel in speech. Yung pananalita natin. Kanyati, sino sa inyo na kaya't yung aganak kayo, dakon pa lang nakasla. Dakunan ko na palang amungag sa di ba? Ada lagi tinakin amo tikas diyan nga, apay madanagan dati anak na ta. Apay dakon diyan anak na palang amungag sa sino timang kaya tikas diyan? Kaya yung ito gamitin natin ang bunganga natin. Speech. If you are talking about speech, ito yung pananalita natin. Kailangan ma-improve yan. Kailangan na alam natin na magsalita. I praise the Lord. Nag-i-start na kayo na lumalag mo yung speech. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo kung bata pa, naubing ka, Mama! Kasi lang, di ba? Doon dumakdak-dak, Mama! Daddy! Manay na yunan. Ha? No, barbaro kayo, at tigar-gar kayo pa lang. Amin tayo, naglabas tayo, ibikas dyan. Kaya huwag kayong mahiya. Huwag ninyong sabihin na, ay, hindi ko alam, baka marami akong baka magkamali ako. No! Huwag kayo ganyan. Mauunawaan namin. The thing is, we are happy if you try your best. Kaya huwag kayong mahiya kung may pagkukulang. Talagang normal yan. But we could overcome that.
Ang importante, willing tayo na talagang gagawin natin ang pinapagawa ng Panginoon. No? Habang nagpapagamit ka, habang nagsasalita ka, ayan, natitrain yung dila mo. Yung Martinez Tupay, alam niyo nung nasa Cagayan ako, nagtulog kami, so nga sinilong ako, may isang balkoni, may isang balay na kwan. Naglinong ako, katakdarak, ano na, ay, pangit! Ay, ako din siya yung Martinez niya. Well, ikakasakit niya, ito may pagbaga na pangit ako. Ay, ako ba? Tipagtig gayang Martinez na aday dyan niya ingatong di balay. Ay, inayan dahil. Nasuruan! Natuto dahil unti-unti na naguguntingan daw yung dilan niya. Natuto! Martinez, ayos eh. Pag-asang deta, uray ka mga, uy, natintas, uray ka mga, uray niya. Uy, pangit, uray na hihin. Nagloko ka magtanong ng Martinez. You see, we need to excel in our speech. So, paramat kayo dito ay sano. Yeah? Wala niya mga napakaramatan. Hanyo nga papanunutan galing nga masapol perfect di baga. Ang galing nga kasjay. Yeah? Tamas karo kayo nga what do you call that? Ma-conscious kayo. Yeah? Basta importante, Lord, gusto kong gamitin mo ako. Amen. Anoint my lips, Lord. Para yung masabi ko ay tulungan mo ako. Ganon. Ano niya? Kastoy na English man. Tapos very deep tingin niya. Ara-ara ko lang naman, di mo itong insawang. Nata yung akas, napinta-pintasan ko pa naging list. Rong 1 pa jay agong. Laang. Importante, we learn to really submit ourselves to the Lord. At sabihin natin, Lord, gamitin mo ako. Yan. Alam niyo, kahit simple lang pananalitan, magpagamit sa Panginoon, if the anointing of God is there, God will work. Amen. God will work. Oh, ano pa? Okay, basahin nga natin itong Matthew chapter 12, verse 35 to 37. A good man brings good things out of the good stored up in him. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. Alam niyo, kung ano ang nilalaman ng puso mo, nilalaman, yan. Kung ano ang nai-stored up sa heart mo, yan ang lumalabas. Yan, yan ang lumalabas. And the good thing is, if you want that God will use you, punuin mo ng makalangit na magabagay ang puso mo. Linisan mo ang puso mo. At punuin mo ng makalangit na mga bagay. Para kung ano ang lumalabas, bagay na nakakaaya sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ganun, wag mong punuin ng mga sakit tinakaw, unforgiveness, pride, what else? Dahil kung yan ang nakalagay doon, yan ang lumalabas. At kung lalabas yan, magiging person, nakakasira. Pero kung
punong-puno ka ng mga bagay na kaaya-aya sa Panginoon, ang lumalabas ay biniblas. Nakakablas ang lumalabas. Amen? At ganun ang isang way na para tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Let us try to cleanse ourselves. Kung mayroon man mga unforgiveness na sa nakaraan, i-confess mo na, and God will restore you. Amen? Amen. Oh, yeah. So nga, kasjay, kita nyo, kung ina-inlove dyan tao, ano na-inlove dyan tao? Di dyan naka-inlaban na, isulti ka na, yun may ibagbagana. Yes! Purehan mo damdamagan, isistoryatin na. Wan, kasjay, naadamag ti kagura na. Kasjay man lang. Pag isistoryakan, manangdama, isumanang ti ibagbagana. So nga, masapon nga, kitang tayo di ay ipalubos tayo kanina, tipuso tayo. Kat mapno ka lagi ti kinaimbag na banbanag na makaayayo kami Apo Diyos. Allow the Lord to fill us with the good things that give praises to His name. Okay. Excel in knowledge. Yeah. Excel, let us excel in knowledge. You know, it's simply, yung knowledge na yan, it's simply knowing God, knowing Him deeply. God will give you wisdom. God will give you knowledge. You know, to know how to use the knowledge is to have wisdom. To have wisdom is to know how you use the knowledge. Excel in knowledge. God, you know, if you are full with the good things and with the word of the Lord and with the presence of God, I tell you, God will give you knowledge. God will give you wisdom. Kung talagang ang Panginoon ang allow the Lord to occupy your mind. Allow the Lord to occupy your heart. God will give you knowledge. That's why you could counsel. You will become a good counselor. Tingnan natin, isang example dito. Binigyan ng Panginoon si King Saul. Let us read first in 1 King chapter 4, verse 29 to 30. Basahin natin. God gives Solomon wisdom and very great insight, and a breadth of understanding as measureless as the sand of the seashore. Verse 29, 30. Solomon's wisdom was greater than the wisdom of all the people of the east, and greater than all the wisdom of Egypt. Tingnan natin ang example. 1 King chapter 3. 1 King chapter 3, verse 16. Starting verse 16. Sabi niya dito, Now, two prostitutes came to the king and stood before him. May dalawang prostitute. Next. One of them said, Pardon me, my lord. This woman and I live in the same house. Dalawa sila. Nakatira sila sa iisang bahay. No? And I had a baby while she was there with me. I had a baby. Dati anak ko. Next verse. The third day after my child was born, this woman also had a baby. So, di anak na, imunalan di talungan, aldaw. So, may anak silang dalawa.
Tapos nakatira sila sa isang bahay. Baka magkaparehas pang anak nila. Hindi natin alam. Pero ito rin natin. We were alone. There was no one in the house. But the two of us, awanti kan mami, na kanilaan. Kaya may asawa na lagi ito. Prostitute ka. During the night, tignan niya, during the night, this woman's son died because she lay on him. Oh, yung anak na yung isa, namatay dahil dinaganan niya. Alam ninyo, nagitingay dadakul na baboy. Dadakul na baboy. No aganak na ilasin da dagi jay buryas. Tapandagan da. Ado timatay nga mapandagan isu nga ikatenda. Oh, dagi jak paanak ko talaga nga mapuyatan dalay tan rabi. Kana nga rumor amin ni anak ti baboy sa ilasin da amin sa datu talaga nga panahon ta. Handa nga aywanan, handa nga kung kang pandagan na matay na yung Jeburias. Ganon. Hanap na baboy pinanagito. Pinandagan na! Grabe mo siguro. Puyat na puyat. Ano? You will just imagine nga, isulap iman, pinaanak na tibang bagida. Yeah? Pinaanak na tibang bagida. Tapos nakasnakat, siguro na puy-puyat mo iman. Yan. Hindi niya nang malayan. Pinandagan niya anak na, iso nga natay. Next. So, she got up in the middle of the night and took my son from my side while I, your servant, was asleep. Sa gitna ng gabi, sabi niya, ay bumangon siya, kinuha niya yung anak ko. Tapos yung anak niya, pinalit niya. So, ibig sabihin, di siya anak na, isultikas na natayan. Di anak mo tayo tikwan, hinala na. She put him by her breast and put her dead son by my breast. Kabil na kanya, di siya natay na anak na. Inala naman di anak ko, kabil naman iti breast na. The next morning, I got up to nurse my son. And he was dead. Nung bumangon ako at panitiin ko yung anak ko, patay! But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. Bumangon na, katibigan, katahan mo na, isundi anak ko. Next verse. The other woman said, no! Oh, malanod diya my son. No! The living one is my son. The dead one is yours. Ay, aglaban dan. Siyempre mo talangan mo at mo talaga nagpaypayso. Ang kitaan tayo ti wisdom. But the first one insisted, no, the dead one is yours. The living one is mine. Aglaglaban dan. Ikaw, namatay yung anak mo, sa akin yung buhay. Sabi niya yung first. And so, they argued before the king. Sumsumbat na niya sa ng ari. Let us see. The king said, the one says, my son is alive, and your son is dead. While the other one says, no, your son is dead, and mine is alive. Kunan timay sa kanya nyo, anak ko dyan nabyan. Kunan mo timay sa, no, siya tinakin anak, dyan nabyan. Next verse. The king said, bring me a sword. Bring me a sword. So they brought a sword for the king. Next verse. He then gave an order.
Sabi niyong king, cut the living child into two and give half to the one and half to the other. Agasunday tanay. You see? Sige, aron awan giveaway ka nanyo. Kung ano nga da kayo maluwati na kinanak ni tanabyan. Kanda kay discord. Sige, hapon nyo, like na nabiyag ka ubing. Cut the living child into two and give half to the one and to the other. Kapag gagawin nyo lang yan. Yan ang next verse. The woman whose son was alive. Yung babae na talagang tunay na siya ang may anak doon sa buhay, was deeply moved out of love for her son, and said to the king, please, my lord, give her the living baby. Don't kill him. Kung nandiyan talaga nga naging anak ni Chay, ano nga patayan? Ito mo na anak na biyang na anak kanya na. But the other said, di Chay magtatay di talaga, natay di anak na. Kunana, neither I nor you shall have him. Cut him into two. Don't kill kung nandiyan naging tunay nga anak. Kunan mo di Chay nga akwan. Sige, cut into two. Next. Then the king gave his ruling. Give the living baby to the first woman. Do not kill him, for she is his mother. Tingnan ninyo. Siyempre, ikaw talaga, mas maganda, mas mabuti yung, sige, ibigay mo na lang na buhay kaysa yung patayin, mamamatay yung tunay na anak mo. Tingnan ninyo yung wisdom ni Solomon dito. Wisdom ni Solomon ang galing sa ating Panginoon. Kaya, you see, we need to excel in knowledge and wisdom. How? Let's continue to immerse ourselves in the Lord, in the presence of God. Learn from Him. Pray that God will give you revelation. And obey the Lord. Kasi kakapsa. Amen? Amen. Amen. Okay, the next one is, dumakal kayo excel in enthusiasm. Kailangan lumago tayo sa masigasig na paglilingkod sa Panginoon. Amen? Masigasig. Tama ba yun? Enthusiasm. Masigasig, masigasig tayo. Magiging active tayo. Magiging, alert tayo. Magiging watchful tayo. Tayo nga, aglaladot yung nag-serve. Amen. Gagagatan tayo. Rag-ragsakan tayo. Amen? Amen. You know, you are so happy. Alam ninyo mga kaibigan, kung may ginagawa mo para kay Lord, masaya ka, di ba? Pero kung alam mo wala kang ginagawa kay Lord, ay, awan. Kaya, habang malakas pa tayo, habang may buhay pa tayo, habang may ina pa tayo, habang malakas pa tayo, habang may good health pa tayo, magiging masigasig tayo sa Panginoon. Alam niyo ito ang example ko. I thank the Lord because kilala naman ninyo, some of you kilala ninyo yung kapatid ko, si ating Elena. Ayan. I thank the Lord because, naglilingkod. Nung nandito siya, nag-stay siya sa isang simbahan. And she is
helping for the church, Messianic church. I don't know what is the reason why. Hindi ko naman inakay na pupunta dito. Pero kusang loob na pumunta dito. And I think tamang-tamang 1 year na nag-stay dito. 1 year nag-stay dito. After yung COVID, umuwi siya. Dahil nga, nakala niya may inaantay na employment. May inaantay. But that day na punta sana sa amo, yan din ang day na nag-give up yung employer. Kaya wala na siyang chance na maghanap pa. So she went home. I thank the Lord because tuloy na ije Pilipinas. Tuloy na nagiging active na naglilingkod sa Panginoon until our pastors in the Philippines nakita nila yung activeness niya na maglingkod sa Panginoon. Ayan, binigay nila ang isang new outreach na alagaan niya. But to cut the story short, ngayon, ganun nga, bigla na ganun nagkasakit. Biglang nagkasakit. Namin niyo yun, stage 4. Stage 4. Kaya, ayan, ngayon, hindi na makapunta sa church. Because, wala, yung nakakabit sa kanan niya na tube kung saan siya kumakain, and kasi nagkikimo siya, very sensitive ang kwan, kaya kung pwede, talagang hindi siya makihalubilo sa mga tao. Ganun. You see, hindi natin alam ang susunod sa buhay natin. That's why, if we are strong, if we could do something for the Lord, do it now. Because you don't know what will happen. Hindi natin alam. Sino bang ako mismo na atin niya? Sino bang nakakalam na ganyan ang sitwasyon? Magkakagalon ang sitwasyon? Okay. Kaya kahit gusto niya na gawin, pero hindi niya magawa ngayon. Because very weak na ang kanyang katawan. You see? Kaya, ayan, we need to be active in our service to God. Habang may magawa pa tayo. Habang may lakas pa tayo. Because we don't know. Palagi ko nga sinasabi, hindi lang yun. We are growing old. We are growing old. O, tignan ninyo kami mga pastor na ninyo. Tumatanda na din kami. Sino bang papalit na magiging aktibo sa inyo? 60 na, senior na yung dalawang pastor natin. Ako na, malapit din mag-senior. Hindi din malayo si Pastora Glinda. Who will do the works of God? Who will support the work of God? We need to magiging masigasig ka. We need to excel in our service to Him. Hantay ko mga kontinto di siya lang. We need to see what are the things that we could do for Him while you are still young, while you are still strong, while you have work. Sige, you give what is due to the Lord while you have a sweldo. Anong bumakat kayo doon? Ano agawin kayo doon? Oray kaya't yung agtays. Awan to, titid yun. Ang masahi yun to kayo naman makikimong marigatan tayo. At least, God had given us work. God had given us
have. God had given us the strength so that we could work, we could support our family, and not only our family, we need to balance, we also support the work of God. Amen? Amen. Alam niyo yung isang natin dito, nung pumunta siya sa Macau. Nung pumunta siya sa Macau, basit kami di sweldo na ijay. Tapos ang boarding house na pa, ang pasangin na pa, kukuha na pa iman ti kananda. Isong ako na nabiman hindi may mga sister tayo, agpay-pay sugay. Oray kaya't tayo ngayon, agitin, nung nakakastoy kang napan-amin ng jay kwarta tayo. Awan. So nga nagbirong pinagsubi dito. Nanda dito Diyos de group. Kaya ganun mga kapatid. Habang mayroon tayong lakas, mayroon tayong resources, sige, lingkod sa Panginoon. Amen? And the second to the last is, we need to excel in love. Yan. Kasi ano nga dumakal di puso tayo, at ilab tayo. Ang dumakal di love tayo, dumakal matya puso tayo. Yan. Amo yung timang palakal di puso at panagayat kakabsat. Nung dumakal di panagayat mo, dapat dumakal di panakaawat mo, tapos dumakal di iti panagayat mo. Ngam naruminded ka. Ayawan, narigat na ma-extend yung chay, panagayat. Yan. Apay ko nang, ata, short cordon ka na yun. Amoyot na ngayon, short cordon. Yan. Nung nalawat di pa nakaawat mo, hana gamin nga kasya, kastoy. Nung haan ka nga good morning jay leader mo, wano jay pastor mo, wano handa ka nga napansin. Or, kung nag-good morning ka, kad handa ka nga good morning. Kad agmumuryot, tiro pa nga. Yan. Ano nga ko na nyamot ni pastor, nyamot ni leader ko, asar ka sama, pahingasan niya sumusumbat. Ay, palamaan, di panunod mo. Una, ay, adan sama yung problema ni leader, sumakas mo. Kararag ko magkikita na. Una, Amen. Amen? Kasi dyan, amo yun, the more you pray for a person, the more love you are extending to her. Imbis na maasar ka, ikararag mo ka di dyan asar mo man, maawan. Kasi yan. Nung maasasar ka di may isang tao, kararag mo kitang maikat di yan, asar mo. Gusto mo vlog ka di dyan, ayan. Alam mo man adagayan, yung problema na siguro dahil baka nila kayo na, baka hindi mo. Nagsumbat daw mo, makapay hindi mo, nagsinada. Wow! Ano di ka kasi dyan? And the last one. Yan. The last one is, excel in what? Giving. Giving. Yan. Ang excel tayo man, violet ako. Palaging violet naman. Aglo ka man. Palaging blue, di. Yan sumanuno, agree ka. No green ka na yung di. Agree ka. Nawaan ka nga, agited ka man doon. No, saan ka pa nang nagtatights? Tights ka na. Kasi dyan. Amen. Ano na niti lalakdan na niti asawa na. Tights na. Ang tututal na kayo. Awan ba inyo ang wala kayong nagtatrabaho? Kapyo-kapyo kayo lang dita, ba't di approve di asawa yun? Sino di mang susustain di piksa ni asawa yun? Sa lunat da. Ayaw na ni Apo Diyos. Amen. Yadak ng Pilipinas.
ti standard iti adda ti asawa na dito abroad. Kasi lang ti asawa da at pipilot da lang ti kwarta. Iso nga hindi mayak ti abroad kag nakita ti sitwasyon, mas asara kung ti style. Agrigligat ti asawa ni Vijay abroad. Da kayo, ay taray, adamang nila, di ba kang Vijay kwaan, ay ka, at painom ka magpasitan ano man ka naligat at ay magbagang taray. Ang tono, nagiinom dan. Rumaran amin na tinangato. Ang dagapan panunutan nga nagiti, what? Sinisiran na. Ti asawa na. Ida nga mo nga niya ako Diyos na susustinar ti amin. So nga, na kayo no, dati dungag dito nga ang sinisingir ti asawa niya. Remember that the Lord is the one who is giving strength, a good health, that your wives they could work masuglayan ti kasapulan. Amen? Amen. Amo yun, Jay Korea. Supi man day ta, kunan ni pastor tayo, Jay, pastor din. No, adan no, awante problema nyo, handak nga ang amo. Wala na. Anto na adan tumatang ti problema nyo, Pastor Benny, oray mag-i-translate lang iti gatangan yung Pastor Benny. Ano na? Ti anak nyo, ano apo ko yung adda dito na saan nga mayurwar. Ang bali nagkakas na nga amatag ng mayurwar na kita anak nyo. Kung tuno nagpasan ti problema nyo, andakon nga amo. Oh, na karkaro ibigin. Ada tinyawid na, ijay mountain province, hindi. Daman yung tinyawid na, ijay Camfor. Pahati ti adda ti sitsitik na kakasa. Isuna man ti tawagan ka na mangyawid. But at least we could minister to the family. Yeah, we could minister to the family. So kung nakano ni Bishop na, sige, yan kagarod kasabaan mo taong nagitada. So, testimonyo na nga dyan, nyawin na dyan Mountain Province na kailian tayo dyan Mountain Province. Hindi ka magkasaba. Kagyan dito 2 nights. Kasabay dyan, at doon na ka nung napapatikinan din. Ano na naman pa? Dungdungog na. Dungdungog na. So let's give what is due to the Lord. Amen. Amen? Let us give. Ni Pastor Benny kami, very flowing isuna nga sa uti Koreano. Isungay na, isuna ti, wada nagitada, may hospital, ma-accept ti hospital. So, ti tawagan na, tapos makitungtong ka nagitada, doktor, makitungtong ka nagitada, nurses, wada ti kaso na ka nagitada, pulis, isuna ti manti, mapang ka na, so nagano't ti makaawat, so ti makasaon. Makasaon naman tagiti dudad yung mga putid-putid daan ng tagay na unay naman. That's why we thank the Lord. God has a purpose na pa yung nag-iskwila yung chay ni nagiging faithful mag-isuna na alipan di akong inusal ni ako Diyos in Jekoria. Iskwila hindi na panda Bishop. Kararagan ni Bishop. Una ni Bishop ni Bimbro-gaya ko chay kung hindi ni bakit mo. Kararagta taman niya tiplano ni ako Diyos kata. Sulat tadi matungkap. So namatang naging testimony. Madama nga sa eskwela pa na. But we thank the Lord because He accepted the challenge, He accepted the call, and gana na tayo sa nagiman ni Pastor tayo dyan. Maraylayan ni ako Diyos. So, let us continue to support the work of the Lord by giving our
our responsibility as children of God, as believers. Amen? Ayan. Kaya, nabasa tayo tatay na, bagay na amin. Angas tayo, bagay na. Silver and gold, bagay na. Dapat dyan, Deuteronomy ka naman. Last time din. Ayan na dyan, Deuteronomy dyan, ayan na din dyan. Iyon pa tayo lang. Ilas tayo. Check ko na ngayon nga, the ability to Anya? To produce well. Ayan na diyan. Pag-flash na. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Okay. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Yan ko na nalita. Pero gimampis 17. Gimampis 17. Okay, na ito eh. Ilas tayo na ito eh. You will say to yourself, my power and the strength of my hands had produced this wealth for me. Baka ko na yung kapoy iti power ko, iti sa ihima, so nga at susuduat at dati kwarta. Baka ko na yun. But, verse 18. Tingnan ninyo verse 18. But remember the Lord your God. For it is He who gives you the ability to produce wealth. Tingnan ninyo. Oray, the abilidad nyo. Kaya kayo dito, if God had given, He did not give you ability. Aman na. Oray, no, kan ti bagim, no, kasla ka matangad, bibidamulang. Awan ka abilidad mo. But we praise the Lord because God had given us the ability to produce wealth. So, mauray na kita na sa liwata yun. We thank the Lord because God had given us the ability, the wisdom, and the knowledge so that we could produce wealth. Amen? Wow. So nga, malaylayaw ti akong ka. Dati piksa tayo, dasaman ang tayo, rayo, anya lagi ti banbanag, sige, tuloy tayo na takalingan, serbi ti ako. Amen? Kani ako Diyos, kukwana ti amin, tatnumaya, ayaw ni ako Diyos, tibiyak tayo, gaputi, panagtultulnog tayo. Ay, the favor of the Lord will be upon us. Amen. Okay, katbidjay ti enda na nga ron, iti lesson tayo, iti dito na. Apo, agyaman kami, padno nga, kung ti amin, oray pa, iti langit kandaga, kandagiti amin, oray pa, dagiti silver and gold, oray pa, dagiti iti biyag ni, angas ni, kukwama po, oray pa, dagiti abilidad ni ako Diyos, takniti kasta, makapagbiro kami. Thank you, Lord God, for everything. Lord, we cannot outgive you, Lord God. Saan mi nga masubadan na gito'y nga kinainipag mo? Di mabalin mi nga aramidan apo at dayaw ken ka. Kaya tulungan na kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magiging tapat sa aming paglilingkod. Magiging tapat, Panginoon, na gagawin ang mga command mo sa bawat isa sa amin. Father, thank you. Bless each and every one. Continue, Lord, to empower us
continue to give us more understanding so that we could go deeper, O Lord God, mula po sa iyong salita. At hindi lang lumalim sa pagkaalam, kundi lumalim kami, Panginoon, sa pagtupad sa iyong salita, Panginoon. Father, thank you. Thank you, Lord. Bless now your people and bless each and everyone. In Jesus' name.